Hello, magandang umaga sa ating mga kapanalig na dito ngayon sa ating chapel, no? At okay, paki-greet niyo yung mga katabi ng isang magandang umaga at Happy Easter. Ayun, no? At of course, sa mga online viewers natin nanonood sa ating kapanalig day ngayon, naka-live streaming tayo ngayon. Of course, isang magandang at pagpapagpalang umaga sa inyong lahat mga kapanalig, no? Kung saan man kayo ngayon, nasa biyahe, papunta, mamasyal, ay ang amin pong panalangin ay nasa inyo. Ako po ay kinakabahan kasi unang-una, dalawang reason. Unang reason, I was asked 2 days ago na magbigay ng talk about this Kapanalig Day. And then I was on my way from Buntok, Lagawe, going to Baguio City. Then I was really, just to share, I was really hesitant to accept the challenge. Of course, because of the yung preparation purposes natin. Kailangan din naman natin mag-prepare. Pero nasa silent mood pa ako eh. Nasa staycation mood pa ako at that time. Kaya pinagdasal ko talaga sa Diyos na ano pa ito, tatanggapin ko ba o hindi? Mas tanalo ang Diyos, di ba? Ganoon naman talaga tayo, dapat tayo magpatalo sa Diyos. Hatayaan natin ang Diyos na wag manalo, di ba? Magpatalo tayo sa Diyos. Kaya yon. And of course, thankful ako na na-invite ulit ako ng Radio Veritas to speak, to talk about this Easter, no? Ngayon, this is my second time na speaker ako on the Kapanalig Day. Yung una ay medyo tago ako noon, wala akong audience na makita kasi doon ako sa studio, di ba? Yun yung mga kasagsagan ng mga pandemic time pa. That was, I think, 2 years ago. New Year, bagong buhay, no? New beginning, new start. Yun yung topic ko noon. Ngayon naman, ay ang binigay sa atin na topic is about Easter, a symbol of forgiveness and new life, no? Simbolo ng kapatawaran as well as simbolo ng bagong buhay. Para kasi akong suki ng talaga ng bagong buhay, bagong pag-asa. Ewan ko ba, matiming talaga yung topic sa akin, bago. Hindi ko, tinatanong ko din sa sarili ko, ano bang nagbago sa akin? Diba? 4 years na po akong pare, no? And then, yung 4 years ko ay, minsan tinatanong din natin sa ating sarili kung ano yung nagbago sa atin, diba? Ano yung merong na namang kakaiba sa atin. Kasi every year may mga kakaiba talaga sa buhay natin. Minsan susurpresa tayo. At alam nyo pa, yung mga surpresa, hindi natin yan napaghandaan. Minsan nagugulat na lang po tayo. Kasi nga, surpresa nga, di ba? Say for example, masurpresa ka sa katabi mo, mamatay na pala, patay na pala, di ba? No, wag naman. No, lahat naman tayo. Wag naman, Father. Easter na Easter. Lahat po ba tayo naka-move on na nung Good Friday? Kasi ngayon, baka yung aba ngayon, nagdadalamhati pa rin. No? Ang iba ngayon, umiiyak pa rin. Ang iba ngayon ay parang hindi pa naka-move on doon sa paglilibing ni Jesus. Malala ko, kahapon, nag-celebrate po ako ng Mass. Walang choir kasi, walang choir. Ewan ko, saan yung mga choir? Siyempre, yung mga nagsimba, yun yung kumanta. Alam niyo po ba sa recessional ang kinanta nila, yung walang kamatayang pananagutan. Sa walang sino man ang nabubuhay. Sabi ko sa kanila, Easter na tayo ngayon. No? Parang hindi pa tayo nakamove on doon sa, sa Semana Santa, lalong-lalo na sa Good Friday. And then, my dear brothers and sisters, our topic today sa ating Kapanalig Day for this month of April is all about Easter, no? Kasi nasa Easter season tayo ngayon. At actually, nasa Oktaba pa tayo ngayon eh. Diba? The very purpose, bakit tayo may octave, 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, para mapanatili yung kagalakan natin. Hindi agad yung ma-stop ba? Diba, nagsalubong ka, may enkwentro, ganyan, diba? Tapos Lunes, papasok ka kaagad sa trabaho, para ma-hold mo pa yung joyful experience mo
nung nakaraang Easter Sunday. Kaya, ayan. Symbol of forgiveness and new life. Kinakabahan po ako sa topic kasi may forgiveness. Yung new life siguro, mukhang madali lang sigurong pagnilayan. Marami siguro tayong masasabi about sa bagong buhay. Pero when we speak about forgiveness, it's very hard to preach about forgiveness. Mahirap banggitin ang forgiveness because even myself, ay failure talaga tayo minsan or sometimes or maybe most of the times to show or to extend the forgiveness of God to others. Diba? Mahirap po magpatawad. Lalong-lalo na mahirap po kalimutan yung mga nagkasala sa atin. Sabi pa nga nila, when we forgive, we forget. Diba may kanta si Sharon ba yan? Forgive and forget, forgive and forget. No? Sometimes, maybe, or it's easy to forgive, but it's not easy to forget. At kapag hindi natin nakakalimutan, babalikan na naman natin yung nakaraan, ayun na naman, mag-aaway na naman. No? Experience nyo ba yan, mga mag-asawa? No? Na bungkal ng bungkal sa nakaraan, na naglilintan niya sa nakaraan, yun na nga yung ex na hindi na maalala, binubungkal pa. No? So, yung ganyan, di ba? Kasi, yan tayo, failure tayo. As I am saying, ay kinakabahan ako sapagkat paano ko masasabi itong Easter as symbol of forgiveness. Kasi di ba dapat magsimula sa atin ang kapatawaran, pagpapatawad. At minsan, sa linya din naming mga pare, ay tao din lamang ng kami, no? Minsan may mga bagay din na hindi namin nawala kaming, hindi kami nag-act of forgiveness. No? So, ayun. Of course, new life. But let us talk first, what is Easter? Alam naman natin kung ano yung Easter season, di ba? Ito yung annual celebration nating celebration of Christ's resurrection to life. No? Hindi po wakas, ang kamatayan ay hindi wakas ng buhay ng ating Panginoon. Alam po nating muling nabuhay ang ating Panginoon. The word Easter is related to east. No? Ano bang Tagalog ng east? Kanluran? Silangan. Tama, no? Silangan. At alam naman natin sa Easter, sa east or sa silangan, andun yung sunrise, di ba? At kapag nakakita tayo ng sunrise, ano yung nararamdaman natin? Di ba? It's new beginning, new life, ganyan, no? New hope. Lalong-lalo na siguro kapag nasa bukid ka, tapos nasa palayan ka, makita mo, ma-witness mo yung araw na bigla na lang lilitaw, no? At mapapaiyak ka sa saya kasi galing ka sa dilubyo at darkness of your life that sometimes you cannot able to hold on the darkness of your life, pero may araw kang nakita. Ibig sabihin nito, may pag-asa, may bagong buhay na mangyayari sa buhay mo. Kaya ayun, the word Easter daw is related to silangan, pointed to sunlight and sunrise, which we mean na kapag nakakita tayo ng sunrise, isa lagad din new beginning, di ba? New life, new hope, sa gitna ng mga naranasan natin sa buhay, mga pagsubok ay may pag-asa. Alam niyo, temporary lang naman talaga ang problema eh. Dadaan lang talaga yung problema. Hindi naman araw-araw sa buhay natin, Biyernes Santo tayo. Di ba? Huwag niyong kalimutan, ang dulo ng Kwaresma ay Semana Santa. At ang dulo ng Semana Santa ay mga linggo ng pagkabuhay. Amen? No? Huwag niyong kalimutan yan. Hindi araw-araw Kwaresma ka. Hindi araw-araw Biyernes Santo ka. Pero dadaan din talaga sa buhay mo, katotohanan sa buhay mo, na dadaan ka talaga sa kahinaan, dadaan ka talaga sa lowest point of your life. Pero huwag mong kalimutan na si Jesucristo, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, hindi agad siya umakyat sa langit. Tama ba ako? No? 40 days pa eh. After ng Ascension Sunday. Pwede naman siguro, no?
na si Kristo, after na muling pagkabuhay, nung lalabas siya doon sa empty tomb, akit na agad siya sa langit. Bakit pa nagpakita siya sa kanyang mga alagad? Why Jesus returned to 12? Mamaya, yan yung pagnilayan natin. And of course, yun, sabi ko nga sa inyo, the word Easter related to silangan, sunrise, kasi andun yung andun yung araw, new hope, new life, new beginnings. Simbolo ng Easter, madalas nating nakikita sa Easter Sunday, hindi talaga mawawala yung itlog. Tama? Easter egg, di ba? Sa mga parokya nyo siguro ay may mga egg hunting kayo. Hindi talaga nawawala yung symbol. One of the symbols of Easter is yung itlog. Kasi yung eggshell daw is symbolized as the tomb, or you can see the tomb of Jesus. Diba? Yung, bang Tagalog ng maliit na manok? Sisiw? Tama? Sisiw, no? Yung sisiw, diba? Grabe yung effort niya na mabutasan niya yung eggshell. Matigas yan no? Para lang makalabas siya. Makita niya yung buhay. Makita niya yung mundo. Diba? Pero walang tumutulong sa kanya. Sa amin nung una, lola namin pagagalitan kami kapag tinutulungan namin tuktukin yung sisiw doon sa itlog. Sabi, wag niyo silang tulungan. Hayaan mo sila na makita nila yung buhay, makita nila yung mundo. Ganon si Kristo. Wala namang tumulong sa kanya kasi makapangyarihan siya, di ba? Sa kanyang muling pagkabuhay, lumabas siya sa empty tomb, lumabas siya doon sa kanyang libingan, sarili niya sapagkat makapangyarihan siya. I think yan marahil ang simbolo sa atin sa mga Pinoy, yung Easter egg na ginagawa natin. Kasi ang eggshell symbolize as what? As a tomb of Jesus. And then, di ba? New life. Ang sarap siguro ng pakiramdam, kapag ikaw sisiw, Grabe yung effort mo. Pak. Ilang days ka doon, Grabe yung effort mo. Tapos paglabas mo, wow, ang ganda. Ganoon naman talaga tayo. Kapag may mga suliranin tayo sa buhay, may mga naradam tayo sa buhay, di ba ang gaan ng feeling kapag, ay, nalampasan ko. Ay, salamat. Salamat sa Diyos at nalampasan ko. Yung mga katabi ninyo, dahil yan yung mukha niyan, nalampasan po niya yung mga suliranin sa buhay. Malakas po yan. Yung katabi ninyo. Ang tunay na taong malakas, yung may katatagan, yung nalampasan yung mga pagsubok sa buhay. Amen? Di ba? Ang lakas ng katabi nyo, para din yung manok, para din yung sisiw, Nag-e-effort para malampasan ang problema sa buhay. Kaya pala, sabi ko sa sarili ko, kailangan din natin mag-effort para mahanap natin ang new beginning, new hope, at saka bagong buhay sa ating buhay. Kasi kung, alam mo, kapag nagpadala ka sa problema, nagpadala ka sa mga suliranin sa buhay, tayo din pala yung kawawa, Tama ba mali? Tayo din. Biktima din tayo. Talo din talaga tayo kapag tayo ay, at the end of the day, ay magkikwit tayo. Kasi may capacity to become naman talaga tayo. I mean, the capacity to become na malampasan natin ang buhay. Malampasan natin ang ating pangungulila. Malampasan natin ang mga pagsubok ng ating buhay. Kailangan natin ng effort. Huwag kang magkulong sa kwarto mo. Huwag kang magtago sa dilim. Kailangan mong harapin at tingnan kung saan ang liwanag sa buhay mo. New beginning, new life. Yan ang panawagan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakaganda yung simbolo ng itlog. From darkness to life. From darkness to light. Ba? Lahat naman talaga tayo dito sa mga nanonood, taas ang kamay na perpektong tao na walang pinagdaanan sa buhay. Wala, di ba? Lahat tayo. Kahit ako, kahit dumapa ako, kahit na-ordain ako, hindi naman assurance sa buhay ko na exempted na ako sa mga pagsubok at suliranin sa buhay. Mas malala pa nga minsan. Mas marami pa nga minsan.
Mas challenging pa nga minsan. Akala ko, sa pagdapa ko 4 years ago, baka exempted na ako sa suliranin sa buhay. Pero hindi pala. Kaya pala, yung dumadapa yung pare, kakantahin yung litanya ng mga santo kasi humihingi kami ng tulong sa mga santo sa bagong misyon na tatahakin namin sa buhay. Okay? No? So we need an extra dedication to achieve new life and revert, no? Muling bagong buhay sa buhay natin. That's the symbol of Easter, no? Yung egg. Napakaganda yung itlog, no? Naririnig natin sa Easter Sunday yung word or yung place na Galilee. 'Di ba? Tama, mali? No? 'Di ba sinabihan ang mga babae, isang babae ni Jesus, sabi niya, "Tell my disciple to meet me in Galilee." Significant yung place, yung event, yung place na Galilee sa muling pagkabuhay. No? Pwede namang sabihin ni Jesus na, "Tell my disciple to meet me in Jerusalem. Tell my disciple to meet me in the Mount Calvary. Tell my disciple to meet me in Capernaum, Palestine, etc., etc. But why in the Sea of Galilee?" No? Ano kayang reason kung bakit sinasabi ng ating Panginoon, sabihin mo sa mga disipulo ko, sa mga alagad ko, na magkita-kits kami doon sa Galilea. No? Wala kasing group chat nung araw. Walang Kaya mga babae na lang ang pinakitaan ni Jesus. Kasi at least itong babae siguro, mga marites, mapaabot lahat yung balita, di ba? Sorry, no? Actually, no? Sa kanyang resurrection, babae ang kanyang unang pinakitaan. Si Maria, na ba? Sa enkwentro, sa lubong. Kaya tayo merong sa lubong. Pangalawa, si Maria Magdalena, no? Kasi umaga pa lang, bukang liwahiway, madilim-dilim pa lang, si Maria Magdalena, no, babae, ang unang dumalaw sa puntod. Pero ang nangyari doon, hindi niya nakita ang ating Panginoon, no? Kaya, go to Galilee and tell my disciple, no, na doon kami magkita-kits sa Galilea. Ano meron sa Galilee? Actually, yung Galilee, no, doon unang nakilala ni Jesus ang kanyang mga kaibigan. Doon nakilala ni Jesus at tinawag sa Sea of Galilee, no, ang kanyang mga apostoles, the 12 apostles, no? Napakaganda at significance ng Galilea sapagkat yun yung unang meeting place ng ating Panginoon bago siya magmisyon. The selection of the 12 apostles or the presentation of the 12 apostles happened in Galilee. Ulitin ko po. No, the presentation of the apostles, yun bang may mga sa Biblia, sa Bagong Tipan, ito yung mga pangalan ng mga apostoles, of course, happened in Galilee. No? The first meeting, an encounter with the Lord, happened in Galilee. Lahat ng mga event ng pagtawag ng Panginoon ay nangyari sa Galilea. Say for example, si Peter, nangisda, walang mahuli. At the end of the day, he labored nothing. Di ba? Saan yun nakilala? In the Sea of Galilee, the Lake of Galilee. Di ba? Doon nakilala ng ating Panginoon si Pedro. Kaya, binalikan ng ating Panginoon yung bang Galilee is a place to return to the grace of beginnings, to regain the memory of hopes. Maraming nangyari sa lawa ng Galilea, sa Galilea, at binalikan ito ng ating Panginoon. Sapagkat sa Galilea, andon nakita ng mga apostoles ang bagong buhay na kasama ang ating Panginoon. Di ba? Doon sa Galilea, nakita at naramdaman ng mga mga apostoles at mga alagad ni Kristo ang pag-asa.
dahil nakipaglakbay at nakipamuhay sa kanila ang ating Panginoon. Pero madalas, siguro, may mga ibang apostoles siguro, wala naman, di ba? Wala naman tayong nabasa sa Ebanghelyo na huwag na lang tayong bumalik sa Galilee kasi yung may mga bagay na hindi na dapat babalikan, lalo-lalo na yung lugar. Nakakalungkot, no? Kayo kung may mga ex kayo, kung may mga mga lugar, di na natin minsan binabalikan. Pero binalikan ito ng ating Panginoon. The Easter was happened in Galilee. Easter in Galilee. Not in Jerusalem, not in the other place sa Israel, pero Jesus choose na makipag-meet siya ulit sa kaniyang mga apostoles, sa kaniyang mga alagad sa Galilea. And of course, why? To return to the grace of beginnings. Bakit? Grace of beginnings? Sapagkat, sabi ko nga sa inyo, sa Galilea, nakilala ni Jesus ang kanyang kanyang mga apostoles at mga alagad. The presentation of the apostles happened in Galilee. No? Kaya nga sabi, come to Galilee. Why? Because they were hopeless. Tama, mali? They were in fear. They were terrified. 3 years pa naman, kasama mo ang ating Panginoon. Tapos biglang nawala. Biglang pinatay. Na-witness mo pa doon. Diba? Na-witness mo pa kung paano siya pinako sa krus, paano siya pinatay. Then after, don't blame sa mga apostoles kung bakit ganun ang kanilang pakiramdam na natakot sila kasi ang pinaka-common na pakiramdam nila ay nawalan talaga sila ng gana. Bakit sila nawalan ng gana? Kasi nawala ang pinaka-importanteng tao sa buhay nila at yan ang ating Panginoong Hesukristo. So yung wala na yung hope, nawala ng hope sa kanila. They were in despair, no? Nawala na yung sigla, nawala na yung saya. Kaya, balik tayo sa Galilea kasi doon nakita natin ang saya. Doon unang tumibok ang puso natin. Balik tayo sa Galilea, sabihin mo doon, babae, sabihin mo doon sa mga apostol, imarites mo doon, na doon kami magkikita-kita sa Galilea. Sapagkat ang mga apostoles nawala ng pag-asa. Balikan kaya natin yung lugar na kung saan doon nabuo ang pag-asa natin. Balikan natin yung lugar kung saan doon nabuo ang kagalakan at pagkakaibigan natin. Tell my disciple that I will meet them in Galilee. No? Sabihin mo sa aking mga apostoles na pumunta sila doon sa Galilee. Kasi the Galilee is a place of memory, of hope, joy, grace, and happiness. Maybe they feel sad to go back to Galilee. Pero, kailangan. Kasi sinabihan sila ng Panginoon. Sa buhay natin, may mga pagsubok tayo sa buhay natin, may mga pinagdaanan tayo sa buhay natin, go back to your Galilee. Because we have our own Galilee. Ano po yun? Our own Galilee kung saan natin unang nakilala ang ating Panginoon. Say for example, the Galilee of my vocation. Bakit ko po talagang naisip na maging pare? No? Bakit ko talaga naisip na pumasok sa seminaryo? Meron din akong Galilee of my vocation. Yung unang pinatibok ng Diyos ang aking puso at magdesisyon ako na magpari ako. It happened 1999. I was a Christian. Nag-serve po ako ng kasal. Knights of the Altar ako, sa Christian ako. After ng kasal, nag-serve ako ng kasal. No? Naglingkod ako sa kasal, nag-assist ako sa pari. And then, at the back of the, doon sa likod, sa main entrance ng simbahan, nakaharap ako sa altar, sabi ko na, magsiserve ako sa iyo, Panginoon, for the rest of my life.
Pero hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko for the rest of my life. Baka siguro may asawa kasi kasal ito eh. Kasal yung sitwasyon. Baka may asawa, siguro mag-lay minister ako. Siyempre, hindi naman ako buong buhay maging sakristan at saka youth ministry, di ba? So baka ganyan ang panawagan ng Panginoon sa akin na magsilbi ako sa Kanya for the rest of my life bilang tagapaglingkod ng simbahan. Pero iba ang pinakita ng Panginoon sa akin, no? Yung tibok ng puso ko nag-lead doon sa seminaryo hanggang natuluyan na pari. No? 1 year, nag-regency po ako 1 year, lumabas po ako sa seminaryo, pero yun talaga. Gusto mong tumakas sa tawag ng Diyos, pero hindi ka makakatakas. Pero ni Prophet Jonah, di ba? Gusto niyang tumakas na ayaw niyang mag-preach sa Ninive. Pero ang ginawa ng Panginoon, God will make a way. No? Gagawa talaga ng paraan ng Panginoon para maisakatuparan lang niya yung pangako niya sa atin. And I think yung pangako niya sa akin ay maging pari ako for the rest of my life. Yun pala. Kala ko mag-asawa ako kasi yung yung Galilee na yon ay it seems narinig ko talaga yung boses ng Diyos na mag-serve ka for the rest of your life. Hindi pala as a married person. Mas mas malalim pa nga kasi pari, no? Mas malalim pa nga yung tibok ng puso kasi iba yung plano ng Diyos sa plano talaga ng tao. Okay. Sa Galilea, unang nagkatagpo sila. Sa Galilea, babalik sila upang makipagtagpo ulit. Actually, it is not only Jesus that they're meeting in Galilee. No? Nakipagtagpo din sila sa bagong buhay. Nakipagtagpo din sila sa bagong pag-asa. Diba? Kaya ang sabi ko nga sa inyo, Galilee is a place of memory, of hopes, gladness, joy, diba? And of course, meron siguro mga pain and sadness, pero naka-dominant doon yung new beginnings doon sa Galilea. My dear brothers and sisters, I invite you, no? After this Kapanalig Day, I would like to reflect you what is your own Galilee in life. Na kung saan unang nakatagpo mo ang ating Panginoon. Yan ang Galilea sa buhay mo. Kung ikaw ay susuko sa laban, kung ikaw ay wala ng pag-asa sa buhay, nang sabi mo parang dilubyo ng lahat, go back to your own Galilee. Amen? Di ba? At makipagtagpo ka ulit ni Jesus. No? Kasi parang gano'n naman si Jesus eh. Uy, hindi na ba, mabigat na ba yung cross sa buhay mo? Go back to your own Galilee. No? Doon, magkita tayo. Dahil doon, may pag-asa ulit. Dahil doon, may kasiyahan ulit. Dahil doon, may new start or new beginning ulit na ating sasariwain. That's the Galilee. No? Maganda ang Galilee. Ngayon ko lang napatanto kung bakit talaga sinabi ni Jesus na doon tayo sa Galilee magkita. Not in Jerusalem, not sa ibang kundi doon sa ibang lugar, kundi doon sa Galilea. Break muna tayo. Actually, meron pa akong nasa part 1 and part 2 pa lang tayo. I have 12 parts. No. May dalawa na lang, no? We still have 12 parts. Kasi Kapanalig Day, di ba? So, throughout the day ba to? No. Ayan, mga kapanalig, may natutunan po ba sila sa part 1 ni Father na tinalakay po sa inyo po? Yes. Parang mahina na naman.
Ayan, para po sa mga kapanalig natin na bagong tutok lamang sa Sky Cable Channel, sa kanilang YouTube channel, and then sa ating kapanalig community, magandang araw po sa inyong lahat. Yan. At babatiin at pasasalamatan na rin po natin ng mga kapanalig natin na nagbigay sa atin ng naging benefactors ngayong araw po na ito sa ating Kapanalig Day. So, Sister Jessa, umpisahan ko na ha. Yes. Maraming salamat kay Kapanalig Liberty L. Rubin, Robel Tabuan, Linda Tan, Luz Rulog, Brent Hison, Pascual Hison, Evelyn Ruiz, Rufina Jorge, Lenny Orfano, Irene Duque, Leticia Yumul, Evelyn Diaz, Daisy De Jesus, Julieta Flores, Nora Pangan, at kay Kapanalig Carmencita Bond. At syempre maraming salamat din kina Kapanalig Desma Atok, Richard Camaro, Reynita Catolico, Norma Cabrobias, Lolita Calapano, maraming salamat, Kapanalig Arsenia Esralde, Aurelia C. Asuncion, Anita Aguja, Imelda Baron, Florencia Bacolor, Rita de los Santos, Carmina Garde, Condrado Pineda II, Mercedes Nicolas, at kay Kapanalig Josephine Nasaire. Ayan, maraming salamat din po kay Engineer Francis Luis de Guzman, Carmelita Milet Ocampo, Danila and Donelia Quinto, Maria Teresa Chica, Melva and Abel Pascual, Azucena and Nelly Dries, Aurora and Lino Garcia, Maria Ledesma Israel, Teresa Ruth Hilario, Lenny Ulualhati Kalima, Genevieve Alava, Victorina Pasigbigan, Al Fernando Colon, Elizabeth Belieza, at kay Kapanalig Mercedita Nolido. At syempre maraming salamat din Kapanalig Rose Antejano, Caledonia H. Tan, Corazon Racelis, Norma B. Mendoza, Carmencita Band, Violeta de Guzman, Josefina Obosa, Jeremias Jaime, Genevieve Burns, Rosemary Olonan, Erilyn Bautista Paulino Haugan, Precious Isais, Sheila Marquez, at kay Kapanalig Hilaria Partosa. Ayan, maraming salamat mga kapanalig sa pagsuporta sa ating Kapanalig Day. Para naman po sa ating mga kapanalig na nais maging miyembro ng Kapanalig Community, maaari po kayong tumawag sa 8925-7931-239, local 128, at hanapin lamang po si Miss Apple Ann Estrella. Maaari din po kayong mag-text or tumawag sa 0998-588-3660 or sa 0917-621-1902. At para din po sa ating mga kapanalig na nais mag-avail or meron po tayong, ano ba ang tawag doon, Miss Jessa? Para po sa ating Ictus Ring. So, kung sino po magpapareserve, so meron po tayong Ictus Ring na silver and Ictus Ring na bronze. So, yung ring po is, ring silver po is, magpa-pledge lang po kayo ng 1,500 and yung sa bronze po ay magpa-pledge po kayo ng 1,200. So, pwede po sa mga live audience po natin or sa mga kapanalig natin na nanonood, pwede po kayong mag-text or tumawag sa inyong mga kapanalig coordinators upang makuha namin ang inyong ring size. Ayan. At syempre sa ating mga kapanalig na nais pong magpaabot ng kanilang pledge of support ay maaari po kayong magdeposito sa atin pong mga bank account. Ang account name po natin mga kapanalig ay DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Ayan, pwede po kayong mag-deposit or mag-send ng inyong pledge sa ating Metrobank account, BDO account, BPI, PNB, Union Bank, at saan pa, Sister Jessa? At syempre, meron din tayong GCash account. Ang GCash name po natin ay nakapangalan kay Miss Apple Ann Estrella. Ang number po natin dyan ay 0998-588-3660. Ayan, at para naman sa ating mga kapanalig na nais magpa-pick up ng kanilang pledge or magpuntahan ng Radio Veritas sa kanilang tahanan, pwede po kayong tumawag or mag-text sa inyong mga kapanalig coordinator for Pledge on Wheels. So, meron po tayong mga schedules, which is Tuesday, meron tayong Antipolo, Marikina, Montalban,
Cainta, Tanay, at San Mateo. Ayan, tuwing Wednesday naman po, nariyan po ang Veritas sa Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite at Laguna. Ayan, ang ating Thursday schedule ay Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay, Manila, and San Juan. Ayan, tuwing Friday naman po, nariyan po ang Veritas sa Quezon City South at Caloocan South. Ayan, at alam ko meron ditong mga taga Bulacan every Saturday. Meron tayo sa, Bulacan, Navotas, Malabon, and Valenzuela. Ayan, tuwing Sunday naman po, nariyan po, tuwing Sunday, nariyan po ang Veritas sa Quezon City North, Caloocan North, Novaliches at San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, kontakin niyo lang po ang inyong mga kapanalig coordinator. Maaari kayong tumawag sa 8925-7931-239, local 116-119-124-125, 140, 141, and 128. Ayan mga kapanalig, mukhang okay na si Father. Pwede na po tayong bumalik kay Reverend Father Michael Jason Abao. Yan, no? Yan, Galilee. Tapos, bakit natin sinasabi na yung topic nga natin ngayon ay ang Easter as a symbol of forgiveness and new life. That's the highlight na pag-uusapan natin ngayon. Noong Kwaresma, inaanyayahan tayo ng simbahan na mangumpisal, di ba? Mangumpisal ba tayo? No? Sa parish ko ay beginning ng Holy Monday until Holy Thursday ay kumpisalang parokya. Yun ang ano natin. Para lang yung mga tao ay ma-accommodate natin for confession. Kwaresma, throughout the noon, sinasabi ng simbahan na mangumpisal, sinasabi ng ating Panginoon na tumanggap tayo, do not be afraid, di ba? Na to approach the sacrament of reconciliation. Kasi yung pinatawad talaga tayo ng Diyos. Alam natin, nararamdaman natin yung pagpapatawad ng Diyos sa buhay natin. Ako po, as my experience, no, as confessors, nung umpisal tayo, ay twice a week, I spend 4 hours in a week in Quiapo, no, para magpakumpisal, no, sa ganyan. At minsan sinasabi ko, of course, may mga kasalanan na mabigat, ganyan. Ako bilang pare, nasabi ko sa sarili ko, ganun lang ba yun, Lord? Patawad na, yung bigat, di ba? Pero yung kini-question ko yung pagpapatawad ng Diyos, sinabi niya, parang sinasabi niya sa akin na yan ang aking pagpapatawad. Mabigat man o maliit, pinapatawad. Di ba? No? Kaya do not be afraid to approach the sacrament of reconciliation. Yung ganyan. So bakit Easter as a symbol of forgiveness? Medyo nahirapan tayo sa pagninilay natin. Kasi Easter as a symbol of forgiveness at yung forgiveness na sinasabi natin, mas klaro yun siya doon sa Semana Santa at Kwaresma eh. Minsan hindi naman natin talaga iniisip kung ang Easter Sundays, no, ang Easter season is a symbol of forgiveness. New life, okay, di ba? Mukhang tawag niyan, related na, kaka-relate tayo kapag Easter season is about new life. But what about forgiveness? Why Easter is a symbol of forgiveness? While I was reflecting as the Easter season, as the symbol of forgiveness, I asked myself, no? I try to ask myself, sabi ko, why Jesus returned to 12? They were a bunch of liar. Mga sinungaling sila, di ba? Sabi nila, may isa na nagsabi, hindi kita iiwan, Panginoon, kahit anong mangyari. Pero ano nangyari? Nakakita lang ng mga sundalo, nakakita lang ng mga tabakbayan, nakakita lang ng espada. Nagsialisa naman itong mga friends ng ating Panginoon. Di ba? Kaya, tatanong pa rin natin sa sarili natin, bakit kailangan pa na bumalik ni Jesus na itong mga kaibigan na ito, sinukuan naman talaga siya.
isang apostoles lang naman talaga ang nasa paanan ng krus ni Jesus. Dito sa chapel may St. John yan at Mary yan. Nawala na si St. John at meron yun dyan. Kasi nagmisa ako dito sa chapel na ito, sa Veritas. Si San Juan lang naman talaga, John the Beloved lang naman talaga, ang may lakas ng loob na sumunod kay Jesus hanggang sa paanan ng cross. No? He followed Jesus until the end of his Jesus life, until the cross. Diba? Para may kasama ang ating inang si Maria. Pero ang lahat, may isa, sabi ko nga sa inyo, sabi na hindi iiwan, pero nang iwan. No? Again, the question, why Jesus returned to dwell? Pwede naman talagang magdesisyon ang ating Panginoon na ipagkakatiwala ko na lang ang simbahan sa iba. Pagkakatiwala ko na lang ang mabuting balita sa iba. No? Ayoko nang bumalik sa inyo. Tagtampo na ako. Parang tayo, tampo na ako. Ibablock na kita sa Facebook. Magle-left the group na ako doon sa natin, sa group chat, di ba? Itatatlo lang kayo doon. Mag-left the group ka pa. Dalawa na lang sila, no? I will block you on my list. Hindi na kita kaibigan kasi sinukuan mo ako, iniwan mo ako, no? Yung mga araw na kailangan kita, yung mga araw na nauuhaw ako doon sa krus, na sinabi kong nauuhaw ako, kayong mga 11 kayo. Kasi yung isa, napakamatay na. Wala namang isa sa inyo na nagbigay sa akin ng tubig. Doon. Di ba? Sana naman, tinulungan niyo ako. Papuntang Kalbaryo. Ang hirap na ako sa krus. Yung tumulong pa sa akin, hindi ko pa kaibigan. Yung tumulong pa sa akin, ay hindi ko naman sa presentation ko sa inyo doon sa Galilea, wala naman yung pangalan na Simon ng taga Cirene doon, di ba? Iba pa ang tumulong. Na sana, kung Pinoy siguro to si Jesus, mag-expect man lang sana sa inyo, 11 kayo eh. Sana man lang, may isa man lang sa inyo, para man lang maibsan yung bigat sa krus, doon sa dulo ng krus, meron man lang isa na magsabi, at meron man lang isa sa inyo na mag-abot sa akin ng tubig. Pero wala. No? Walang nag-abot. Siya na nga yung sinaktan, siya na nga yung binugbog, siya na nga yung pinagkaitan, pero doon sa krus, sinabi pa niya, napakaganda ng sinabi ni Jesus, isang salita ng pagpapatawad. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabe, no? Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko kayang tularan si Jesus sa kanyang pagpapatawad. Siya na nga yung binugbog. Siya na nga yung inabandona ng mga kaibigan. Siya na nga yung dinuraan. Siya na nga yung hinatulan, no, sa kamatayan. May lakas pa siyang nagsabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Doon nagsimula ang pagpapatawad. Kaya nung Easter Sunday, no, yung muling pagkabuhay, bago pa pala nagpakita ang ating Panginoon sa kanyang mga apostoles, pinatawad na niya ito. And that is the reason why Jesus returned to 12, because of His mercy, because of His forgiveness. And I like this word, reconciliation. Diba? Ano bang Tagalog ng reconciliation? Ha? Hindi. Mas malalim yung no? Forgiveness. Basta, reconciliation, no? Yan bang gusto ni Jesus? May nasira kasing relasyon. Amen? May nasirang relasyon, di ba? Gusto ni Jesus na, ibalik ang nasirang relasyon. That's reconciliation. Pero bago mag-reconcile, pinatawad na ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon po ang may halimbawa na sinasabuhay niya yung He forgive as well as He forget. Amen? Di ba? Ganda, no?
Kasi kung alalahanin niya yung ginawa ng mga apostoles na ito, hindi niya tatanungin si Pedro, Pedro, do you love me? Peter, do you love me? Feed my flock. If you don't love me, no? No? Pag hindi, no, di ba? Peter, do you love me? Pwede namang ipagkatiwala ng iba ang simbahan. Pero dahil sa reconciliation na yan, dahil sa forgiveness na yan, yun pa rin ang binalikan ni Jesus ang kaniyang mga apostoles. At alam niyo po ba, ano yung first words of Jesus na makaharap niya ang kaniyang mga apostoles doon sa tarangkahan? Sumainyo ang kapayapaan. Tayo pa yan? Uy, lakas ng loob mong magsabi na hindi niyo ako iiwan. Pero iniwan niyo pala ako. No? Kung Pinoy pa yan siya, ang Diyos sana. Kung Pinoy pa si Jesus. Pero hindi. He forgive as well as kinalimutan niya ang lahat. At anong ginawa niya? Kinomport niya ang kanyang mga apostoles because of His mercy. Tama din naman kasi the second Sunday of Easter, we are celebrating the Divine Mercy Sunday. Diba? The Divine Mercy Sunday. And our reading, especially our Gospel, this Divine Mercy Sunday, ang sabi ni ng isang alagad, it is the Lord. Diba? Ang Panginoon iyon. That's forgiveness, my dear brothers and sisters. Because of this love ng ating Panginoon doon sa kanyang mga apostoles, binalikan niya ito at pinatawad niya ito. Diba? Sa buhay natin, because we are the followers of Christ, I want to challenge you, and even to myself, I want to challenge myself. Balikan kaya natin yung mga taong nagkasala sa atin. Patawarin kaya natin yon. Yung asawang matagal nang humingi ng tawad sa buhay natin, patawarin kaya natin. That's the essence of Easter. You cannot begin the new beginnings, new life, to start over of your life kung hindi ka magpatawad. Amen? Di ba? Alam nyo, tayo din pala yung biktima na hindi tayo nagpapatawad. Why? Hindi tayo peace. Wala tayong kapanatagan. Wala tayong kasiyahan. Nagiging komplikado ang buhay natin. Bakit nagiging komplikado ang buhay natin? Say for example, dadaan ka lang naman dito sa eskinita pero iikot ka pa kasi makita mo ang muka niya. Amen? Di ba? No? Lalong-lalo na kapag kasabayan kayo sa jeep. Naku, ang hirap. Sige, mag-aabang na lang ako ng ibang jeep. Di ba? Komplikado ang buhay natin. We cannot start over again. We cannot say to a new beginning as an Easter person na magiging masaya tayo kung may mga baggages pa tayo sa buhay. And one of those baggages ay hindi tayo marunong magpatawad. Kaya, I want you to return, I want to challenge you, no? Bumalik kayo dun sa mga taong nagkasala sa inyo o humingi sa inyo ng tawad, mag-reconcile na kaya kayo, mag-reconcile na kaya tayo. Ang sarap magpatawad, di ba? No? Ang sarap talaga magpatawad kasi bakit masarap? Sapagkat tayo naman na-experience naman natin yan kung paano magpatawad at paano din pinatawad. Di ba? Nakakahinga ka. Hindi mo malalasahan ang tunay na diwa ng Easter Sundays, ang linggo ng pagkabuhay, kung hindi mo gagawin ang pagpapatawad. New life, new start, you want new life, new start, new beginning, forgive. Diba? Magpatawad tayo. No? Yan sana yung dapat ilibing natin nung Biyernes Santo. Amen? No? Ano yung dapat na ilibing natin nung Biyernes Santo? Our pride. No? Yung pagiging arrogant natin. Yan dapat natin ilibing noong Biyernes Santo. At kapag natamasa na at kapag nasa Easter Sunday na tayo, muling pagkabuhay, iwanan natin yung mga linin natin doon. Yung linin na hindi tayo marunong magpatawad, pagiging arrogante natin,
no, yung pangit na buhay natin, yung lifestyle natin, iwanan natin sa libingan. Lalong-lalo na, ano yung dapat iwanan natin sa libingan upang makapamuhay tayo ng matiwasay sa muling pagkabuhay, yung pagiging ma-pride natin, pagiging arrogante natin, at yung pusong bato natin, iwanan natin doon sa libingan. Again, my dear brothers and sisters, why Jesus returned to 12? Because of reconciliation, because of forgiveness. Bago pa siya pumunta sa kanyang mga apostoles, pinatawad na sila. Kaya kapag katapos itong Kapanalig Day, uuwi ka sa Cavite, uuwi ka sa Bulacan, o saan man kayo uuwi, ako sa parokya ko, lapitan niyo yung mga tao na yun, di ba? Pumunta kayo ulit sa kanila. Sabihin mo, si Jesus nga, binalikan nga yung mga apostoles niya, kaya ako, binalikan din kita upang magpatawaran tayo at makapagsimula tayo ng bagong buhay, bagong pag-asa. No? New life. If you want new life, new start, new beginnings, you forgive. Again, my dear brothers and sisters, why Jesus returned to 12? Because of His divine mercy, no? Because of reconciliation, because of forgiveness. May nasirang relasyon, gusto ng ating Panginoon na mabuo ulit. Yan ang simbolo ng pagkabuhay, pagpapatawad at bagong buhay. Hindi ka makakapagbagong buhay kung hindi ka makakapagpatawad. Maligayang bati sa inyong lahat, mga kapanalig.